Hi guys! I'm here, Nasp Gaming, and welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, gagamit tayo ng kakaiba na namang lineup. Like yesterday, isasama ko na yung grappler ko at papalitan ko yung guardian sa ating lineup. Susubukan natin yan dito sa 3K trophies para malaman natin kung worth it nga ba gamitin si paring grappler. So yung grappler nga pala, yung mahilig sumuntok. And check muna natin dito sa ating deck kung ano nga ba yung mga skills na pwede natin gamitin sa kanya at equipments. So, yung skills na nandito, check natin. Ano nga ba to? Storm Stance, this turn, all the damage dealt by own attack is plus 85. Ayan, may cooldown siya. Pero ang ginagawa kong combo is itong Rising Dragon. Yung Rising Dragon kasi automatic is magki-critical siya basta sa sino tumira. Ang kakombo niya is itong Adrenaline Rush kasi every time na mag-critical yung ating hit sa ating kalaban is mag-gain ng 1 energy kapag na-activate natin Adrenaline Rush. So automatic critical din naman to mga to, asa pang single target lang talaga. Ang kagandahan pa sa ating grappler ay itong passive skill natin na Accelerator. Kapag 5th turn na, tataas siya ng 60% na speed. Grabe yung speed na yun. So, ito Bloody Mary, recovers kasi yung may skill siya na nagbabawas ng buhay. So, ginamit din natin na equipment sa kanya is itong Majestic 3. Kasi yung Majestic 3, nagre-recover siya ng HP. So, kaya pwede siyang tanke. Dito naman sa ating breaker, gamitin natin yung usual na skills. Yung Berserk, pwede din kasing hindi yung Berserk, pero preferred ko to dahil sa additional damage niya. Air Raid, Gale, dahil sa sword natin, sa equipment, and lastly, itong Overcyclone para sa damage niya. Mabilis na yung ating breaker dahil yung kanyang passive skill is itong Bitter. Kada titira siya, plus 4 speed per attack. Tapos yung base speed niya, nag-increase pa ng 15%. So, mabilis na siya. And then, yung equipment na ginilagay natin sa kanya is yung Star. So, yan, speed plus 3. And yung speed niya kapag set 2 is plus 10. Same din sa ating Psychic, yung Star din yung ginamit natin para sa speed. Tara lang tayo guys sa skill. Gamitin natin yung mga skills na babagay nga sa kanya. So itong Tron, Electric Shock, Shock Pulse, Little Thunder, plus itong Fireball. Kasi dito yung napapakinabangan natin. Set up muna natin like this yung ating mga sino para hindi nila alam kung sino nga ba yung titirahin nila. Click home. And then, let's start the battle. So, 5k yung nasa pool. So, ilan yan? Nasa 20% or less than 20% na lang yung makukuha natin. Let's start sa arena battle. Try natin tong grappler natin kung matibay nga talaga. So, possible, maliit lang yung bawas sa atin pag natalo tayo. Maliit ang didagdag kapag nanalo tayo. Ang una kong ginagawa is lalagay natin tong Shock Pulse dito sa kanilang breaker. Tapos Tron, para habang tumatagal ay lumalakas yung Tron. And turn. Nag-Mach Punch si tropa. Dapat pala sa kanyang grappler yung Shock Pulse. So, pero okay lang. Kasi may critical din naman tong... Grabe naman yung buhay ko, par. Takihin na natin to. And then, Tiger Fang. Fireball na din. And turn. Medyo malambot yung ating grappler kasi sobrang baba ng level niya. Nasa level 6 lang. Pero itatry lang natin. Sakit! Wala agad yung ating grappler. Kailangan linisin na natin ng kalat. Try natin kung mapapatay natin tong breaker niya. Hindi pa napatay yung kanyang breaker pero next turn, GG na sa atin yan. Gamitan natin to, burahin na natin to ang kanyang grappler. Kasi yung mas mataas yung speed. Gravity. Yan. Para no-turn na siya. Skip si tropa. Tropang Japanese. Wow. No-turn. Tayo na siya.
And gagamitin ko ngayon itong Tron ulit para sa additional damage niya mamaya. Nag-i-stack kasi yan. And Electric Shock. So, yung Shock Pulse nga pala natin, yung Electric Shock niya is mali yung nandito sa description. Bali, single enemy lang yung naapektuhan niya ng Electric Shock. So, yung Electric Shock nga is hindi siya magki-critical sa lahat ng skill niya. Lakas ng damage niya. So, sobrang ganda ng ating ginawang formation dahil yung kanyang mga skills is mostly horizontal and ito yung adjacent. Ayan o, pa-X siya. O, hindi tinatamaan yung kapwa niya sino. Tapusin na natin to guys. Ayun! Usa na siya sumuko, hindi niya nakinayang ating lakas. Pero napansin ko guys, kailangan talaga sa ganitong trophies ay mataas yung level ng ating sino. Kaya yung grappler natin, bigla-bigla na lang namamatay. Yun guys, nanalo tayo doon sa kalaban natin kanina. Naka-earn tayo ng 9 new coin. And ngayon, susubukan natin kahit walang treasure slots na open dito sa gilid. So try lang para masubukan natin yung grappler kung worth it nga ba siya ipa-level. So kung napapansin kasi natin, mamatay agad siya kasi mababa yung health niya. Pero kapag mataas yung level niya, medyo makakasustain na siya. Battle. Pero pwede natin isama yun sa Guardian kahit nasa likod siya para makasustain yung Guardian and gagana yung speed up ng ating grappler kapag nagtagal. Dahil ninja yung kalaban natin, paulanan natin yan ng critical. Yun. Taas ang speed ng ating psychic dahil pinalitan ko nga pala yung charms niya. Tumira na nga si tropa. Ano ang ginamit niya? Hindi ko napansin. Yun, nag-stone wall. Plus Predator A and Energy Break. Gamitin ko na guys itong Berserk at saka yung Gale para dito sa kanyang ninja. And para mabawasan din yung kanyang stone wall. Mamaya ako nagagamitin tong Adrenaline Rush. Critical siya sa summon. So summon pa rin yung stone wall. Ayan, nag-crash rin si tropa. Soul Bite. Sakit. So nag-heal yung ating grappler dahil yung kanyang charms ay yung Majestic 3. So kapag naka-set 2 ka, plus 50 HP. Yung nadadagdag sa kanya. Plus yung sa per charm na plus 10 plus 10. Gamitin na natin to. Burahin na natin yung kanyang Guardian. Pero mukhang may matitira. Sayang to, hindi umaabot to. Kasi wala din tayong energies. Pero ngayon, makagay tayo ng plus 2 dahil magkikritical yung ating grappler. So, 30. Ano, nakita nyo, energy gain. Tapos, nag-heal pa siya ng 70. Plus, yung heal niya, gamit yung Bloody Mary. Parang yung lifesteal. Dahil malungkot yung beshi nyo, atakihin na natin yan ng ganito. O, papatayin ko na din yung kanya ninja para hindi na siya makatira kasi number 1 yan speed nun eh. O, ito, stun natin yung kanyang Guardian kahit na una yung Guardian niya sa grappler ko. Ayun lang. Nagkonoha Kagakure. Si tropa. Magiging 0 yung damage natin sa kanya or magmi-miss. Grabe naman yun. 347 yung critical damage. Pinatay na ng Kunoichi yung ating grappler. So medyo lamang pa din tayo guys kahit tatlo pa yung sino niya kasi duguan na yung mga kanyang mga sino. Eh, gamitan na natin yan ng mga pinagbabawal na technique, yung mga disabling formation attack natin. Hindi pa mamamatay yung kanyang Guardian, pero yung kanyang ninja ay mamamatay na. Kung napapansin nyo guys, kanina number 1 yung kanyang ninja, pero ngayon hindi na. Dahil dito sa ating passive skill ng Psychic. Atake lang na atake. Critical.
Medyo mahina yung Tron kasi una pa lang. Pero mamaya medyo lalakas-lakas na yan. Masakit talaga tong Kunoichi pero hindi ko napapansinin yan. Dahil meron naman tayong Little Thunder. Waitan natin ng Berserk. Papatayin ko na pala tong kanyang Kunoichi. Kasi may air raid na critical yan sa summon unit. Sana hindi lang mag-ultimate yung kanyang Guardian. Ay, magko-collapse pa rin tayo sa likod. Let's go! Ginamit niya guys, Avenger. Hindi siya gumamit ng skill ng Guardian or special skill ng Guardian na Stonewall Formation. Boom! Plus 10 lang. Sayang guys! Naka-atake pa, mukha yata. Alam nyo guys yung mali nitong kalaban ko. Yung mali niya is inuna niya yung ultimate skill niya bago itong Berserk. Pero kung inuna niya yung Berserk niya, is magkakaroon siya ng additional damage para mapatay yung mga sino ko. So, malaking bagay din yun. And inatake niya lahat doon sa aking breaker. Which is sobra-sobra na yung damage niya doon. Electric Shock. And Tron. Nice one! So yun guys, panalo na naman tayo sa ating laban gamit yung ating Grappler, Breaker plus Psychic. Plus 9 tayo and 3 yung kills kaya tayo panalo. Yun guys, nagamit na nga natin yung Grappler natin sa 3K trophies. Pero sa tingin ko, hindi aangat yung ating trophies gamit itong Grappler na to hanggat hindi siya nagle-level up. Kasi damage wise, sobrang lakas niya. Wala akong masabi, tapos nakakagain siya ng energy, puro criticals. Ang problema lang guys is yung, kasi sobrang baba nung kanyang HP, kaya kailangan kong i-level up muna to para magamit ko dito sa 3K trophies or sa Arena 7. Kung may natutunan kayo sa video ito, konting favor naman guys, pa-like and share and subscribe na din sa ating YouTube channel. And don't forget to comment kung ano nga ba yung mga team composition na gusto nyong makita na ginagamit ko dito sa 3K trophies or Arena 7. Maraming salamat nga pala sa 260 plus subscribers. Yun, malapit na tayo mag 1K. Konti na lang, 700 plus na lang. Huwag nga palang kalimutan guys, pa-like na din and follow ang ating Facebook page, Naspi Gaming. And sumali na din kayo sa Discord server ng Project Sino para sa mga events and announcements about sa Sino. Magpapaalam na nga tayo guys. See you next time.